Nakatagong amo umorder ng sandwich na pahinto ng marinig ang usapan ng dalawang empleyado. Inayos ni Ricardo Fuentes ang luma niyang baseball cap pababa sa kanyang mukha habang pumapasok sa Fuentes' diner. Tumunog ang kampanilya sa itaas ng pinto, pamilyar ang tunog, pero ni isa sa mga staff ay hindi tumingin. Perpekto ang kanyang kasuotan, kupas na maong lumang flannel na kamiseta at 3 araw na hindi pag-ahit ay epektibo. Sa nakalipas na 15 taon, siya ang may-ari ng lugar na ito, mula sa pagiging halos magsarang karinderya hanggang sa pagiging paborito sa lokal na komunidad, na ngayon ay may 4 ng sangay sa buong lungsod. Pero nitong huli, bihira na siyang makadalaw, abala sa mga proyekto ng pagpapalawak at mga pulong kasama ang mga mamumuhunan. Gayunpaman, may bumabagabag sa kanya. Magaganda pa rin ang mga review, pero dumami ang umaalis na empleyado at ang kita ng orihinal na sangay na ito ay misteryosong bumaba kahit mukhang steady naman ang negosyo. "Isa lang ba ang mesa?" Tanong ng isang waitress na hindi man lang siya tiningnan. "Sa counter na lang ako," sagot ni Ricardo. Binaba ng kaunti ang boses para hindi makilala. Pumili siya ng upuan sa dulo ng counter kung saan kita niya ang buong dinner. Abala ang crowd sa tanghalian, mga waiter na nagmamadali, mga kusinero na sumisigaw ng mga order at tuloy-tuloy ang tunog ng register. Sa unang tingin, mukhang normal ang lahat pero hindi maalis kay Ricardo ang pakiramdam na may mali. Doon niya napansin si Alberto, ang matandang dishwasher. Mabagal siyang kumilos pero may layunin, kakaiba sa pagmamadali ng iba. Ang payat niyang pangangatawan at puting-puti niyang buhok ay kapansin-pansin. Tila nasa mid-70s na ang edad, pero ang talas ng mata sa ilalim ng makakapal na kilay ay nagpapakitang alerto pa rin siya. "Ano pong order niyo?" Tanong ng isang batang cashier. Nakalagay sa kanyang name tag ang pangalang Imelda. "Turkey Club at kape," sagot ni Ricardo, sabay abot ng 25 piso. Habang tinitipa ni Imelda ang order, itinuro ni Ricardo si Alberto. Matagal na ba siyang nagtatrabaho rito? Umikot ang mata ni Imelda, parang habambuhay na. Dapat nagretiro na yan nun pa kung ako ang tatanungin. Patuloy na pinanood ni Ricardo si Alberto habang umiinom ng kape. Walang pahinga ang matanda, ni hindi siya nagreklamo kahit nang patapon na ibinagsak ng isang busboy ang tray ng maruruming plato na nagbuhos ng tubig sa kanyang apron. Napansin ni Ricardo na binabati ng mga customer si Alberto at lagi siyang may ngiti o mabait na tugon. Maya-maya may hindi inaasahang nangyari. Isang batang ina na may dalang 2 anak ang natapos kumain at pumunta sa counter para magbayad. Pero pagbukas ng kanyang pitaka, nagbago ang ekspresyon niya. May binulong siya kay Imelda na nairita at tinawag si John, isa pang cashier ayon sa kanyang name tag. Nagbulungan ng dalawa, halatang naiinis habang lalong nahiya ang ina. Nagsimulang kumabog ang damdamin ng mga bata sa tensyon. Napansin agad ni Alberto na naglilinis ng kanyang istasyon. Agad niyang pinunasan ang mga kamay at lumapit sa register. Hindi narinig ni Ricardo ang usapan, pero nakita niyang palihim na iniabot ni Alberto ang pera kay Imelda. Kita sa mukha ng ina ang luwag ng loob. Ilang beses siyang nagpasalamat kay Alberto bago umalis kasama ang mga anak. 3 beses na iyan ngayong linggo. Reklamo ni John kay Imelda, sapat ang lakas ng boses para marinig ni Ricardo. Malulugi ang matandang tanga kakasagip sa mga walang pag-asa. Tumawa si Imelda, parang may pera pa siya, natutulog nga lang sa bulok niyang kotse. Humigpit ang hawak ni Ricardo sa tasa ng kape. Dumaan si Maria, ang shift manager. Bahagyang naalala ni Ricardo na siya ang nag-hire dito ilang taon na ang nakalilipas, pero wala siyang kamalay-malay sa nangyari. Habang lumilipas ang hapon, patuloy ang panonood ni Ricardo. Hindi umalis si Alberto kahit tapos na ang shift niya.
patuloy sa paglilinis sa mga sulok na hindi napapansin ng iba. 2 beses pa siyang nakita ni Ricardo na palihim na nagbayad para sa customer. Isang teenager na decline ang card at isang matandang lalaki na litong-lito sa presyo. Bakit kaya ginagawa niya yon? Tanong ni Ricardo sa lalaking katabi niya, sabay turo kay Alberto. Si Alberto? Mabuting tao yan, sagot ng lalaki, na si Ron isang suki ng diner. Namatay ang asawa niya mga 5 taon na. Cancer. Naubos lahat ng meron sila. Ayaw tumanggap ng tulong. Marunong siyang mahiya. Kaya nagtatrabaho pa rin kahit masakit na mga kasukasuan niya. Umiling si Ron. Masakit marinig ang sinasabi ng mga batang ito tungkol sa kanya. Wala nang kagaya ni Alberto ngayon. Habang lumilipas ang oras, napansin ni Ricardo na umiiling si Alberto tuwing akala niya ay walang nakatingin. Pinupunasan niya ang likod habang yumuyuko pero hindi siya tumigil. Hindi siya nagreklamo kahit minsan. Nang may waitress na nakababa ng tray, agad siyang lumapit dala ang mop. May banayad ng ngiti. "Huwag kang mag-alala, Hija," sabi niya. "Natural lang ang aksidente." Dumaan si John, sabay bulong na sapat para marinig, "Oo, lalo na kung may mga matandang pabigat na dapat nasa home for the aged na." Napatingin ang waitress, pero wala siyang sinabi habang tumatawa si John palayo. 5:00 na nang dumating ang panggabi na staff. Matagal nang dapat umuwi si Alberto, pero sinimulan pa niyang linisin ang grease trap, isang trabahong madumi at karaniwang iniiwan sa night crew. "Alberto, umuwi ka na," sabi ni Maria habang nag-aayos. "Kaya na yan ng night crew." "Tatapusin ko lang ito," sagot ni Alberto. "May sakit si Jake ulit. Ayos lang yan." Hindi na sumagot si Maria. Pakiramdam ni Ricardo, madalas itong mangyari. Habang umiinom ng pangatlong tasa ng kape, napansin niya sina John at Imelda na nagbubulungan sa dulo ng counter, panay ang sulyap kay Alberto. Nakakabahala ang kilos nila, palihim, may mga pilyong ngiti at madalas tumitingin kung may nakikinig. Biglang nainis si Imelda sa register at tinawag si John. Sabay nilang binilang ang laman ng cash drawer. Halatang nag-aalala, saka biglang sinabi ni John ng malakas, "Kulang na naman, 3 beses ngayong." "Linggo!" singit ni Maria, biglang alerto. "Magkano?" 42. Sigaw ni Imelda, sapat lang ang lakas ng boses para marinig ng ilang customer malapit. Pareho lang ng Martes at Huwebes. 35 dolyar lang nung mga araw na yon. Nanatiling tahimik si Ricardo, pinagmamasdan si Alberto na biglang tumuwid ang likod nang marinig ang boses ni Imelda. Hindi nakalampas kay Ricardo ang pagkabahala sa mukha ng matanda. Habang bumibigat ang pakiramdam niya, napagtanto niya kung ano ang unti-unting nabubunyag sa harap niya. Hindi ito simpleng issue ng accounting. Isa itong malinaw na paninira. Si Alberto, na buong araw na tahimik na tumutulong sa iba, ay ngayon nakatayo mag-isa, walang kamalay-malay na pinaplano na siyang pagbintangan ng 2 kasamahan. Pumasok si Ricardo sa diner na ito upang magkaideya sa kalagayan ng negosyo. Pero ang natuklasan niya ay mas mahalaga at mas nakakabahala. Habang pinagmamasdan niya si Alberto sa ilalim ng matinding ilaw ng kusina, tahimik siyang nagpasya. Alamin niya ang totoo, gaano man ito kasakit o kagulo. Kinabukasan, bumalik si Ricardo sa oras ng hapon kung kailan madalang ang customer. Suot pa rin ang lumang damit at nakababa ang sombrero, umupo siya sa booth malapit sa counter. Sapat para makapagmasid ng hindi kapansin-pansin. Abala na si Alberto, mas mabagal kumilos kaysa kahapon. Napansin ni Ricardo na maingat na hinihimas ng matanda ang pulsuhan kapag akala niya walang nakatingin. Nandoon din sina Imelda at John, nag-uusap ng palihim sa may register. Kapag tahimik ang diner, umu-order si Ricardo ng kape at pie, nagtatago sa likod ng dyaryo habang nakikinig. Kaunti na lang ang mga customer. Ilang suki at isang lalaking nagtatrabaho sa laptop. Nakatuon sa counter si John, nagsalita ng sapat ang lakas para marinig ni Ricardo.
Tiningnan ko, 7 taon na palang nagtatrabaho rito si Alberto. Ani John, nakangisi. 7 taon na naghuhugas ng pinggan. Nakakatawa, di ba? Kawawa. Umirap si Imelda. Mas kawawa pa, palagi siyang sumasalo sa mga palpak gaya ng nanay kahapon. Seryoso, ano ba gusto niyang patunayan? Nagpapakabayani gamit ang maliit niyang pensyon. Tumawa si John. Sigurado akong kumakain ng cat food yang si Lolo para lang makatipid. Nanginig ang panga ni Ricardo at mas humigpit ang hawak niya sa tasa ng kape. Itinayo niya ang diner na ito na may layuning maging tahanan para sa mga customer at empleyado. Ang marinig ang sariling staff na nangungutya sa kagaya ni Alberto ay nagpapakulo ng dugo niya. Sigurado ako doon siya natutulog sa bulok na Buick, dagdag ni Imelda sa mahinang boses. Nakita mo na ba? Malamang sa likod ng sasakyan siya humihiga. Mas parang karton sa likod ng Walmart, sabay tawa ni John. Hindi tumawa si Imelda sa pagkakataong ito. Sa halip nagbago ang tono ng kanyang boses. Kahit ano pa, nagiging problema na siya. Napapansin na ni Maria na may kulang sa register. Biglang naging seryoso ang usapan, lalo silang lumapit sa isa't isa, bumulong, pinilit ni Ricardo marinig lahat. Ganito plano ko, bulong ni John habang palingalinga. Alam na natin na si Alberto palihim na nagsusuksok ng pera sa register kapag hindi makabayad ang customer, pero hindi alam ni Maria yon. Ang alam lang niya, may kulang sa kita. Napangiti si Imelda habang nauunawaan ang ibig sabihin. Kaya kung tutulong tayo para medyo kulang pa lalo. Eksakto, tango ni John. Tapos tiyakin nating mahuhuli siya ni Maria malapit sa drawer. Iisipin niyang si Alberto ang nagnanakaw. May malamig na pakiramdam na lumukob sa dibdib ni Ricardo. Hindi lang basta biro ang ginagawa nila kay Alberto. Isa itong planadong paninira. Gusto na niyang tumayo at harapin sila, pero pinili niyang magkunwaring nagbabasa pa rin ng dyaryo. Bakit? Tanong niya sa sarili, bakit nila ginagawa to sa kanya? Parang may sumagot, nagsalita si John, may pinsan akong naghahanap ng trabaho. Mas bata, mas mabilis kaysa kay Lolo. Pag nawala si Alberto, pwede ko siyang ipasok, tapos hati kami sa referral bonus. At sawa na ako sa panunood sa kanya habang paika-ika, bulong ni Imelda. At wag mo akong simulan sa mga customer. Ay Alberto, ang bait mo. Ay Alberto, ikaw na ang pinakamalambing, Kadiri. Bukas na ang araw, sabi ni John na parang final na desisyon. Si Maria ang mag-iimbentaryo kaya tutok siya sa pera. Sisiguraduhin nating may mapapansin siyang mali. At sisiguraduhin nating si Alberto lang ang may sala. Nag-bump fists ang dalawa, sabay ngiti habang may pamilyang bagong dumating at umupo sa booth. Nanatiling nakaupo si Ricardo, parang nagyelo sa kinauupuan. Matagal nang malamig ang kape niya, pero hindi niya iyon napansin. Galit at pagkabigla ang nangingibabaw sa kanyang damdamin. Hindi lang ito masamang asal, isa itong sinadyang pag-atake sa isang taong walang ginawa kundi ang tumulong. Habang lumilipas ang hapon, mas naging mapanuri si Ricardo kay Alberto. Sa kabila ng pananakit ng katawan, patuloy sa trabaho si Alberto, walang reklamo. Nang may waitress na natapilok at nabitawan ang tray, si Alberto agad ang tumulong, pinakalma pa si manager. Nang masira ang coffee machine, si Alberto ang nag-ayos kahit dapat ay nakauwi na siya. At muli, nang may teenager na hindi makabayad, nakita ni Ricardo na palihim na inabot ni Alberto ng pera si Imelda. Maya-maya, narinig ni Ricardo si John na kausap si Alberto sa may hugasan. Bakit mo pa ginagawa yan? Tanong ni John, may halong panunuya. Umiling lang si Alberto. Nawala ng trabaho ang nanay niya noong 1 buwan. Nahihiya siyang humingi ng tulong, pero halata mong gutom. Minsan, isang mainit na pagkain lang ang kailangan para makaraos. Pagkaalis ni Alberto, umikot ang mata ni John at nagkunwaring may sinasabi sa likod niya. Halatang nagpapatawa para kay Imelda.
Nang matapos ang araw, tahimik na nagbayad si Ricardo at umalis. Pero hindi siya umuwi. Sa halip, naghintay siya sa loob ng kanyang kotse sa tapat ng dinner. Halos 1 oras pagkatapos ng dapat ay tapos na ang shift, lumabas si Alberto, pagod at mabagal, patungo sa parking lot. Pinatakbo ni Ricardo ang sasakyan at sinundan siya mula sa ligtas na distansya. Sa wakas, umandar ang lumang Buick ni Alberto, umusok at tumakbo ng mabagal habang tinatahak ang daan palabas ng lungsod. Dumaan siya sa hanay ng mga bahay at tindahan, papunta sana sa bahagi ng bayan kung saan naroon ang diner. Pero imbes na pumasok sa parking lot, lumiko siya sa isang maputik na daan sa likod ng mga bodega. Maingat na sinundan siya ni Ricardo mula sa ligtas na distansya, naka-off ang headlights at dahan-dahang nagmaneho sa bakubakong daan. Huminto ang kotse sa likod ng mga puno, halos hindi kita mula sa kalsada. Nakatago sa likod ng mga gusaling pangkomersyo ay isang maliit, sira-sirang trailer na halatang dekada na ang tanda. Kalawangin ang gilid na metal at malabo na ang mga bintana. Nagpark si Alberto at dahan-dahang umakyat sa 3 kahoy na baitang na tila isang hakbang na lang ay bibigay na. Kinailangan niyang itulak ang pinto gamit ang kanyang balikat para bumukas ito. Sumindi ang isang kumikislap na bumbilya sa loob at tumambad ang isang masikip, halos walang lamang tirahan. Tahimik na nanatili sa kanyang sasakyan si Ricardo habang bumabalot sa kanya ang matinding hiya. Paano niya hindi ito napansin? Paano nagagawang mamuhay ng ganito ng isang taong halos buong puso ay ibinuhos para sa negosyo niya? Kinabukasan, suot pa rin ang kanyang disguise. Kinausap ni Ricardo ang ilang matagal ng customer. Yung dishwasher, si Alberto, marahang sabi niya sa isang matandang mag-asawa. Ano po ang kwento niya? Marahang sumagot ang babae. Namatay ang asawa niyang si Marta. Mga 5 taon na ang nakalipas. Cancer. Binibenta nila halos lahat ng meron sila para sa gamutan. Hanggang ngayon, nagpapadala pa rin siya ng pera sa ospital kapag kaya niya. May pamilya pa ba siya? Tanong ni Ricardo. May anak na babae, sagot ng lalaki. Nasa Seattle. Gusto siyang patirahin doon pero ayaw niya. Ayaw niyang maging pabigat. Mayabang rin kasi pero mabuting tao. Habang nagmamaneho pa uwi kinagabihan, mabilis ang takbo ng isipan ni Ricardo. Hindi na siya pwedeng manahimik lang habang pinagsasamantalahan ni na John at Imelda si Alberto. Gabi-gabi iniisip niya ang imahe ng matanda na paika-ikang umaakyat sa lumang trailer. Kung ikukumpara sa maginhawa niyang buhay, napakabigat isipin. Pagsikat ng araw, nakagawa na siya ng ilang tawag, nagsimula na ang kanyang plano. Dumating siya sa diner bago pa dumating ang sinuman, nakapark ng palihim habang minamasdan ang pagdating ng mga empleyado. Pumasok ang lumang kotse ni Alberto, umuusok, tila hirap na hirap. Sa kabila ng tiyak na pagod at sakit, bumaba siya at tahimik na pumasok, may determinasyong dala. Isang beses lang siyang huminto para haplusin ang likod bago tuluyang pumasok. Sa halip na agad na pumasok, nagtungo si Ricardo sa isang malapit na cafe kung saan siya nakipagkita kay Ron, ang suking nagsalita tungkol kay Alberto. Suot pa rin ang disguise, binati niya ito. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Hindi ko na matanggal sa isipan ko ang kalagayan ni Alberto. Dahan-dahang hinalo ni Ron ang kape. Kilalang kilala ko na yon. Halos 6 na taon na. Simula nang mamatay si Marta, palagi na siya rito. High school sweethearts sila. Mahigit 50 taon kasal. Mabilis dumapo ang cancer at kinain lahat ng meron sila. Lumapit si Ricardo. Lahat? Tumango si Ron. May ipon sila, may bahay sa Maple Street, pero experimental ang treatment at ayaw sagutin ng insurance. Hindi nag-alinlangan si Alberto. Ibinenta ang bahay, retirement fund, pati sasakyan nila. Lahat ibinuhos niya para subukang iligtas ang asawa niya. Nakatulong ba? Tanong ni Ricardo.
Binigyan sila ng 8 buwang dagdag, sabi ni Ron, garal-galang tinig, pinakamahihirap na buwan sa buhay niya. Pero sabi niya, hindi niya ipagpapalit kahit kailan. At nang mawala si Martha, ayaw niyang takasan ng utang. Sabi niya, responsibilidad pa rin niya yon. Doon siya nagsimulang magtrabaho sa diner. Ibinahagi ni Ricardo ang natuklasan niya. Walang karanasan sa restaurant, nasa 70 na, may arthritis. Pero tinanggap ang kahit anong trabaho. Yung trailer lang ang kaya niya dahil patuloy pa rin siyang nagpapadala ng pera sa ospital at tumutulong sa anak niya. Muling tumango si Ron. Hindi alam ng anak niya kung gaano kahirap ang kalagayan niya. Nagpapadala siya ng mga litrato mula sa dinner, sinasabi niyang okay lang siya. Akala ng anak niya, manager siya ron. Parang suntok sa sikmura ang bawat salitang naririnig ni Ricardo. Ang Fuentes' Diner ay dati niyang ipinagmamalaki, isang lugar kung saan maayos at may dangal ang trato sa lahat. Pero parang nabitawan niya ang pangarap na yon. May isa pa, dagdag ni Ron, binenta na ang lupa kung saan naroon ang trailer park. Bibigyan na lang sila ng 60 araw para lumipat. Nanlamig si Ricardo. Alam ba ni Alberto? Wala pa siyang sinasabi sa trabaho. Ayaw siguro ng awa. Saan siya pupunta? Tanong ni Ricardo. Umiling si Ron. Wala. Mahal ang renta dito. Tumatawag na raw palagi ang anak niya, hinihimok siyang lumipat sa Seattle, pero ayaw pa rin. Bakit? Tanong ni Ricardo. Kahit may kutob na siya, simple lang ang sagot ni Ron. Dahil sa diner, sa mga taong natutulungan niya, sa mga customer na nakakakilala sa kanya, yan ang mundo niya ngayon. Sabi niya, doon lang siya nakakaramdam ng saysay. Matapos magpasalamat kay Ron, bumalik si Ricardo sa dinner. Nagsimula na ang umagang rush. Tahimik siyang naupo sa paborito niyang booth sa likod at nagmasid. Si Alberto, abalang-abala sa likod, naghuhugas ng pinggan at minsan tumutulong pa sa pagligpit ng mesa kapag kinakailangan. Kahit halatang sumasakit ang mga kasukasuan niya, hindi siya tumigil, hindi siya nagreklamo. Samantala, sina Imelda at John ay unti-unti nang isinasagawa ang kanilang plano. Nakita ni Ricardo kung paanong mali-maling sukli ang ibinibigay ni John sa mga customer, palihim na kinukupit ang barya gamit ang mabilis na galaw. Si Imelda naman ay kunwaring navi-void ang totoong transaksyon, ginugulo ang balanse ng register. Sa tuwing nagkakatinginan sila o pasimpleng ngumiti habang tumitingin kay Alberto, lalong humihigpit ang panga ni Ricardo. Isang perpektong bitag ang binubuo nila at si Alberto ni hindi niya alam na papunta siya roon. Bandang 11:00 ng umaga, bumalik sa diner ang isang pamilyar na mukha, isang batang ina na may 3 maliliit na anak. Siya ang parehong babae na tahimik na tinulungan ni Alberto ilang araw ang nakalipas. Habang lumalapit sa register para magbayad, napansin ni Ricardo na maingat nitong binibilang ang maliit na tumpok ng barya. Nanigas ang kanyang mga balikat nang mapagtantong kulang na naman ang dala niya. Namula ang kanyang pisngi sa hiya. Pasensya na talaga, bulong niya kay Imelda. Akala ko sapat na. Pwede ko na lang bang iwan ng tip bilang pambayad sa kulang? Ngumiti si Imelda ng matamis. Ang klase ng ngiting may tinatagong pangungutsya sa ilalim ng magalang na anyo. O hindi na kailangan yon. Sigurado akong si dishwasher na naman ang bahala dyan. Pagkatapos ay nilakasan niya ang boses. Alberto, mukhang kailangan na naman ang pitaka mo, kulang ang bayad ng customer. Tahimik ang buong diner. Labis ang pagkapahiya ng batang ina, pulang-pula ang mukha habang napapalingon ang ibang mga tao. Napatingin sa kanya ang mga anak, naguguluhan, ramdam ang tensyon. Mula sa kusina, lumabas si Alberto na tila hindi nagulat. Agad niyang naintindihan ang sitwasyon, ngunit hindi siya nagpadaig sa halatang tangkang ipahiya siya ni Imelda. Tahimik, walang eksena, inabot niya ang ilang nakatiklop na pera mula sa bulsa at iniabot sa babae.
Salamat, bulong nito, puno ng hiya ang tinig. Babayaran ko po kayo sa susunod pag nakuha ko na ang sahod ko. Walang problema, Amy, malumanay na tugon ni Alberto. Summer break ang mga bata, mahirap talagang sumabay. Ginagawa mo ang makakaya mo. Sa simpleng mga salitang iyon, nawala ang bigat ng eksena. Muling naging magaan ang paligid. Nagtanong si Alberto tungkol sa mga bata, kinamusta ang summer nila at binati pa ang ina sa kanyang huling job interview. Nang makaalis sila, buo pa rin ang dignidad ng babae at ngiti ang iniwan sa mukha ng kanyang mga anak. Pero malapit sa counter, narinig ni Ricardo sina John at Imelda na nagbubulungan. Nice! Panibagong 15 pesos na pwede nating ipasa kay Lolo, sabi ni John. Bubulwak si Maria kapag nakita niyang kulang na naman ang kita. At iyon na ang huling patak. Tumayo si Ricardo, lumabas ng diner at agad tumawag sa telepono. Panahon na para isakatuparan ang huling bahagi ng kanyang plano. Pagbalik niya makalipas ang ilang minuto, lumabas si Maria mula sa opisina, may hawak na kalkulator at may seryosong ekspresyon sa mukha. Hindi tumutugma ang mga numero, pahayag niya sa buong lugar. Halos $100 ang kulang sa linggong ito lang. Agad lumapit si John, sabik na kontrolin ang usapan. Napansin ko rin po may mga kakaibang nangyayari sa register. Siguro dapat nating i-check ang security footage? Napabuntong hininga si Maria. Matagal nang sira ang mga kamera, ayaw aprubahan ng may-ari ang pondo para palitan. Nagulat si Ricardo. Tahimik niyang isinulat sa isip ang paalala na kausapin ang regional manager tungkol doon. Well, sabat ni Imelda, kunway nag-aalala, may nakita po akong isang tao malapit sa register kahapon. Hindi naman siya karaniwang humahawak ng pera. Dumapo ang kanyang tingin direkta sa dishroom. Naging seryoso ang mukha ni Maria. Si Alberto, hindi parang siya ang gagawa ng ganon. Lahat tayo nagiging desperado, dagdag ni John, kunwaring maunawain. Lalo na kung matanda na walang pensyon, walang ipon. Mula sa kanyang upuan, pinagmamasdan ni Ricardo si Alberto na abala sa paghuhugas. Wala siyang kamalay-malay sa mga paninirang ibinubulong laban sa kanya. Ang kamay niya namumulat tuyot mula sa mainit na tubig at matapang na sabon, pero patuloy siya sa trabaho. Tahimik, maayos at buong respeto ang kilos. Sa sandaling iyon, muling nagpasya si Ricardo. Bukas, hindi lang basta pagharap sa 2 tusong empleyado ang mangyayari. Magsisimula ang mas malawak na pagbabagong ugat sa mismong puso ng kanyang negosyo, isang panunumbalik ng kanyang mga halaga, at pagtitiyak na ang mga kagaya ni Alberto ay hindi na kailanman kailangang mamuhay sa mga sira-sirang trailer o magtrabaho ng hindi kinikilala. Umalis si Ricardo sa diner na puno ng determinasyon. Ang galit na dati tila malayo, ngayoy apoy na sa dibdib niya. Oo, haharapin ni na John at Imelda ang nararapat, pero higit doon, haharapin din niya ang sariling pagkukulang. Pinabayaan niyang lumihis ang kanyang pangarap at dito iyon magtatapos. Kinabukasan, dumating si Ricardo ng maaga tulad ng 2 araw na lumipas, pero ngayon, hindi na para magmasid. Ngayon ay para sa katarungan. Pagkatapos ng magdamagang paghahanda at mga tawag, handa na ang bawat detalye ng kanyang plano. Suot pa rin ng parehong kaswal na damit at baseball cap. Umupo siya sa kanyang nakasanayang booth, nakapwesto para makita ang parehong register at ang istasyon ni Alberto. Nagsimula ang shift gaya ng dati. Dumating si Alberto gamit ang kumakalampag niyang kotse, pumasok ng tahimik. Mas mabagal kaysa dati, pero may layunin pa rin. Sina Imelda at John ay dumating na magkasama, nagbubulungan at nagangingitian na parabang walang mali. Si Maria ay abalang pabalik-balik mula opisina sa front, bakas pa rin sa mukha ang bigat ng problema sa salapi. Eksaktong 10:15, tumunog ang kampanilya sa pinto.
Pumasok ang isang babaeng nasa maaga ang 30, hawak ang kamay ng isang batang babae, siguro 5 taong gulang. Simple at malinis ang kanilang damit, pero halatang dumaraan sa hirap. May gasgas ang sapatos at ang jacket ng bata ay may tinahing manggas. Siya si Jessica Miller, isang single mom na kinontak ni Ricardo sa pamamagitan ng lokal na outreach program. Hindi siya umaarte, totoo ang kanyang kalagayan. Pero pumayag siyang tumulong kapalit ng isang mapagkaloob na donasyon para sa pag-aaral ng kanyang anak. Umupo sina Jessica at ang anak niyang si Lily malapit sa counter. Lumapit si Imelda, nakamaskara na naman ng customer service mode. "Ano po ang order natin ngayon?" tanong niya ng masigla. "Isang grilled cheese lang para sa anak ko," sagot ni Jessica, "at isang tasa ng sabaw para sa akin." Makalipas ang 20 minuto matapos nilang kumain ng tahimik, lumapit si Jessica sa counter. Binuksan niya ang kanyang luma ng pitaka at biglang napatigil. Bumagsak ang kanyang mukha, bakas ang tila tunay na pagkabalisa. "Pasensya na talaga." Mahina at may pigil na emosyon ang boses ni Jessica habang kausap si Imelda. "Akala ko sapat na ang dala kong cash. Sira ang card ko simula kahapon. May problema raw sa bangko na hindi pa nila naayos. Kulang ako ng 16 na piso." Biglang nagbago ang ekspresyon ni Imelda mula magalang patungong malamig. "Well, hindi naman kami charity dito," malamig niyang sagot. "Siguro sa susunod, siguraduhing sapat ang dala mong pera bago umorder." Napuno ng luha ang mata ni Jessica at napatingala ang anak niyang babae sa kanya. Halatang nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. "Pwede po ba akong tumulong sa kusina o maglinis kahit sandali?" Mahinang tanong ni Jessica. "Wala po akong ibang mapuntahan ngayon. May mga empleyado na kaming binabayaran para maghugas ng pinggan," sagot ni Imelda. Halos hindi na itinatago ang paghamak sa tono. Mula sa dish window, nakita ni Alberto ang lahat. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa tuwalya at agad lumapit ng walang pag-aatubili. "Wala yon, ako na ang bahala," marahan niyang sabi habang iniaabot ang pitaka. Umiling si Jessica, pilit pinapanatili ang papel na ginagampanan. "Hindi po kailangan, huwag niyo na pong gawin yon." Ngunit nginitian lang siya ni Alberto. "Lahat tayo dumaraan sa mahirap na panahon, basta ipasa mo na lang ang tulong kapag kaya mo na." Habang iniabot ni Alberto ang pera para bayaran ng kulang ni Jessica, napansin ni Ricardo na pinapanood sila ni John mula sa pangalawang register. Nakangisi, may halatang tagumpay sa mukha. Ang plano ay nangyayari eksakto sa inaasahan. Nagpasalamat si Jessica kay Alberto nang paulit-ulit bago tahimik na umalis kasama ang kanyang anak. Wala pang 10 minuto ang lumipas nang lumapit si John kay Maria na noon ay nagre-repaso ng mga resibo sa counter. "Hey Maria!" sabi niya ng malakas, sapat para mapansin ng iba. "Baka gusto mong tingnan ulit ang Register 1. Mukhang kulang na naman. May nawawalang 20 pesos. Sumimangot si Maria. "Hindi pwede. Kakatapos ko lang balansehin yon mga 1 oras na ang nakalipas." Sumingit si Imelda kung ay nag-aalala. "Actually may napansin din ako kanina, yung babae hindi mabayaran ng buo ang order niya at pagkatapos nun nakita ko si Alberto malapit sa drawer. Nagsisilbi ako sa ibang mesa noon pero tumatak talaga sa akin." Lalong lumiit ang mga mata ni Maria sa pag-aalala. "Sinasabi mong si Alberto? Hindi siya ang tipong gagawa ng ganun." Kung nagigipit ang tao, kung minsan gumagawa sila ng hindi inaasahan, dagdag ni John na kunwari may malasakit. "Matanda na siya, siguro wala nang ipon, baka i-check mo na lang ang cameras." Tumingin siya kay Maria na may halatang panunuya. "Ay oo nga pala, wala tayong working cameras, di ba? Sakto naman." "This is serious," sambit ni Maria, halatang kabado. "Kung may nagnanakaw, kailangan kong malaman agad." Nagtatanong na ang may-ari tungkol sa mga nawawalang pera. Lumapit pa si Imelda, may ideya. "Bakit di na lang tayo mag-surprise drawer count? Ngayon na, bago pa may makaayos ng mga numero."
Tumango si Maria, seryoso ang mukha at sinimulang bilangin ang laman ng drawer habang sina Imelda at John ay nakatayo sa tabi, parang mga buitre. Mula sa booth, pinagmamasdan sila ni Ricardo. Kitang-kita sa mukha ni na John at Imelda ang tagumpay nang mapansin ni Maria ang kakulangan. $37 short, gulat na sabi ni Maria. Lagpas na sa 100 ngayong linggo. Wala na akong magagawa. Kailangan kong kumilos. Tahimik na nanatiling nakaupo si Ricardo habang pinapanood si Maria na tumayo, huminga ng malalim, at tuluyang naglakad papunta sa kusina, diretso sa dish room kung saan si Alberto ay patuloy sa trabaho, walang kamalay-malay sa paparating na akusasyon. Sumunod agad sina Imelda at John, hirap itago ang kasiyahan sa mga muka. Alberto, tawag ni Maria, masikip ang boses. Pwede ba kitang makausap sandali? Napatingin si Alberto mula sa lababo, halatang gulat sa seryosong ekspresyon nila. Siyempre Maria, may problema ba? Diretso na akong magtatanong, sagot ni Maria, halatang nahihirapan. Ilang beses nang kulang ang kita sa register ngayong linggo. Ngayon, halos 40 ang nawawala at may nagsabing, nakita ka malapit sa drawer bago ito nangyari. Nagpakita ng gulat at kalituhan si Alberto at unti-unti dumapo sa mukha niya ang sakit ng loob. Hiniisip niyong ako ang nagnanakaw? Mahina niyang tanong. Pareho naming nakita yon, sabat ni John, puno ng huwad na pagsisisi. Lagi kang nandoon tuwing nawawala ang pera. Tumutulong lang ako, sagot ni Alberto halatang nalilito. Sa mga customer na hindi makabayad, nagdadagdag ako ng pera, hindi nagtatanggal. Umirap si Imelda. Gamit ang sahod mo sa paghuhugas ng pinggan? Come on! Medyo nanginginig ang mga kamay ni Alberto, hindi malinaw kung dahil sa edad o emosyon. Hindi ko kayang magnakaw, hindi ko magagawa yon, hindi sa lugar na ito. Simula nang mawala ang asawa ko, ang diner na ito ang naging dahilan kung bakit ako nagpapatuloy. Nag-alinlangan si Maria, kita sa mata niya ang pagkalito. Alberto, matagal na kitang pinagkakatiwalaan, pero paulit-ulit ng kulang ang drawer at ngayon 2 na ang nagsasabing nakita ka sa lugar na hindi ka dapat naroon. 2? Napatingin si Alberto sa kanilang 3, hindi makapaniwala. Si John at Imelda ang parehong nagsabi, sagot ni Maria, maingat ang tono. Parang alon na dumaan kay Alberto ang katotohanan. Kita sa kanyang mata ang sakit ng pagtataksil, pero hindi siya sumigaw, hindi siya nagturo ng daliri. Nanatili lang siyang nakatayo, tahimik, dignified, kahit mabigat ang akusasyon sa ere. Naiintindihan ko, mahinahon niyang sabi. Siguro gusto niyong mag-resign na ako. Pasensya na talaga, Alberto, sagot ni Maria, bahagyang nanginginig ang boses sa lungkot. Maliwanag ang patakaran ng kumpanya pagdating sa mga pinagsususpetsahang pagnanakaw. Kailangan kitang paalisin agad. Namayani ang bigat ng katahimikan sa buong diner. Tumigil ang lahat ng pag-uusap. Ang mga tinidor nakabitin sa ere at napuno ng pagkabigla ang buong silid. Maging mga customer at staff ay napatingin patungo sa dish room, hindi makapaniwala sa naririnig. Si Alberto inakusahan ng pagnanakaw, hindi ito kapanipaniwala. Lumapit si John, hirap itago ang kasiyahan. Ako na ang maghahatid sa kanya sa likod para makuha ang gamit niya, alok niya. Hindi na kailangan, sabad ng isang kalmadong tinig mula sa likuran. Sabay-sabay ang paglingon ng lahat habang tumayo si Ricardo mula sa kanyang booth. Pero ngayon, hindi na siya nakayuko o mahina ang tinig. Tumayo siyang tuwid, tinanggal ang luma niyang sombrero at lumakad patungo sa grupo na may tahimik ngunit matatag na presensya, ang tindig ng isang tunay na pinuno. Napasinghap si Maria. Mr. Fuentes, hindi ko alam na... Malinaw naman, putol ni Ricardo, at sa isang iglap ay sa kanya nakatuon ang buong atensyon ng silid. Mukhang may sitwasyong nangangailangan ng agarang pag-akto ng mismong may-ari. Parang kuryente ang tension sa loob ng Fuentes' diner. Napatigil ang lahat.
Tumigil ang ingay sa kusina. Lahat ng tao ay nakatingin habang si Ricardo ay lumalapit sa grupo malapit sa dishroom. Nabubulol si Maria sa pagsasalita. Kung alam ko lang na may inspeksyon ngayong araw. Hindi ito inspeksyon, maring sabi ni Ricardo. Sa nakaraang 3 araw, tahimik akong nakaupo dito, pinagmamasdan ang operasyon, hindi bilang boss ninyo, kundi bilang customer. At ang mga nakita ko ay parehong nakakagulat at nakakapanlumo. Tiningnan niya ang buong silid at sa huli ay tumigil ang titig niya kina John at Imelda na pareho agad na nanigas. Napakwanli si John. Sir, sinusunod lang po namin ang tamang proseso. Alam nyo, pag may hinihinalang pagnanakaw, tama na. Isang salita lang, ngunit may bigat na parang sigaw. Tumahimik si John agad. Si Alberto ay nakatayo pa rin sa tabi ng lababo, may hawak na tuwalya, litong-lito at naguguluhan habang lumilingon kina Ricardo, Maria at sa iba. Tumalikod si Ricardo sa lahat. Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako si Ricardo Fuentes, ang nagtatag ng Fuentes' Diner. 15 taon na ang nakalilipas, sinimulan ko ang negosyong ito sa layuning makabuo ng lugar kung saan ang mga customer ay malugod na tinatanggap at ang mga empleyado ay ginagalang at pinapahalagahan. Inilabas niya mula sa coat ang isang maliit na device. Sinabi ni Maria na sira raw ang mga security cameras. Kakaiba dahil ako mismo ang nag-aproba sa pag-install ng mga bagong hidden cameras, may audio, 2 araw lang ang nakalipas. Nanlaki ang mata ni Maria. Pero wala po akong natanggap na abiso. Alam ko, tugon ni Ricardo. Isa yang pagkukulang sa komunikasyon na aayusin ko. Pero sa ngayon, may mas mahalaga tayong dapat pagtuunan. Lumapit siya sa gilid ng diner at ikinonekta ang device sa nakamount na TV. Nagblink ito at muling tumahimik ang lahat. Lumabas ang malinaw na footage. Si John sa register nagbibigay ng maling sukli at palihim na kinukuha ang sobra. Si Imelda naka-void ng totoong transaksyon pagkatapos umalis ang mga customer. Tapos silang dalawa nagbubulungan sa counter. Bagamat mababa ang kanilang mga boses, malinaw ang kuha ng mikropono. Kapag naisisi natin to kay Alberto, mapipilitan si Maria na tanggalin siya. Eksakto, papasok ko na yung pinsan ko tapos hati tayo sa referral bonus. Wala na yung nakaka-depress na matandang lalaki. Isang kolektibong paghigbi ang dumaan sa buong diner. May ilang suki na napatayo sa galit. Napahawak si Maria sa bibig, halatang labis na nabigla. Nagpatuloy si Ricardo, ipinakita ang karugtong ng footage. Ngayon, si Alberto naman ang laman ng screen, tahimik na nagbibigay ng pera mula sa sariling bulsa sa isang kabataang hindi makabayad. Si Alberto naglilinis kahit tapos na ang oras. Si Alberto sumasalo sa pagkakamali ng iba, pinoprotektahan ang mga katrabaho, tahimik at marangal na sinasalo ang buong diner. Sa huli, huminto ang screen sa eksenang kuha kaninang umaga, sina John at Imelda na sinasadyang guluhin ang cash drawer para magmukhang may kulang. Bumalik ang tingin ni Ricardo sa lahat, ang boses ay matatag ngunit may bigat. Ang buong kwento ay peke. Ang tunay na pagnanakaw sa dinner na ito ay gawa ng 2 taong pinakamaingay sa pagbibintang. Halos himatayin si John. Mr. Fuentes, teka lang po, malaking pagkakaintindi lang po to. Pagkakaintindi? Matalim na sagot ni Ricardo. Ang pagtutok sa isang inosenteng tao, pagkakaltas sa pera ng customer at paninirang puri, yun ba ang tinatawag mong pagkakamali? Nagsimula ng lumuha si Imelda, bumabagsak ang luha sa kanyang makeup. Hindi niyo sinadyang mahuli, malamig na putol ni Ricardo. Yan ang totoo.
Bumaling siya kay Maria. Alam mo ba na si Alberto ay nakatira sa isang sira-sirang trailer sa likod ng diner dahil hanggang ngayon ay nagpapadala pa rin siya ng pera sa ospital buwan-buwan para sa bayarin ng kanyang yumaong asawa. Na minsan ay hindi siya kumakain para matulungan ang ibang taong kulang sa bayad? Na pumapasok siya ng maaga, umuuwi ng lat at nagtatrabaho sa kabila ng matinding pananakit ng katawan para lang hindi maabala ang iba? Umiling si Maria, namumuo ang luha sa mata. Hindi ko po alam. Tumingin si Ricardo sa buong silid. Ako rin, hindi ko alam. Dahil sa pagdaan ng panahon, nakalimutan ko nang tumingin sa mga taong bumubuo ng lugar na ito. Kasalanan ko yun at dito na yun magtatapos. Sa wakas tumingin siya kay Alberto na nakatayo pa rin, tahimik, litong-lito, nanginginig ang kamay, hindi sa takot, kundi sa damdaming hindi maipaliwanag. Alberto Cruz, wika ni Ricardo, ang boses ay matatag ngunit puno ng init. Ikaw ang puso ng diner na ito at hindi ko hahayaang lumipas pa ang isang araw na hindi yan kinikilala. Bigla na lang sumugod si John paalis ng diner, takot na takot ang muka, pero bago pa siya makalapit sa pinto, dalawang matipunong suki ang tahimik na humarang sa kanya. Hindi ka pa pwedeng umalis, malamig, nasabi ni Ricardo. Gugustuhin ng pulis na makausap kayong dalawa tungkol sa footage na yon. Nagsimulang humikbi si Imelda habang si John naman ay napuno ng galit. Hindi nyo to pwedeng gawin, may mga karapatan kami. Tama, sagot ni Ricardo, mahinahon ngunit malamig. May karapatan kayong manahimik at lubos kong inirerekomenda na gamitin niyo yon. Saktong pagbukas ng pintuan sa harap, pumasok ang dalawang unipormadong pulis, ang huling bahagi ng maingat na plano ni Ricardo. Tinawagan niya sila kaninang umaga, ibinahagi ang ebidensya at inimbitahan silang naroon sa tamang oras. Habang inaaresto at inilalabas sina John at Imelda, nakaposas at kilala na ng lahat ang kanilang ginawa, bumalot ang mabigat na katahimikan sa buong silid. Tanging ang bulungan ng mga shocked na customer at ang pagsara ng pinto ang maririnig. Bumaling si Ricardo kay Alberto na napanood ang lahat mula sa dish room. Nakapagtimpi sa gitna ng unos, nananatiling marangal sa kabila ng lahat ng paratang. Alberto, malumanay na wika ni Ricardo, malaki ang pagkakautang ko sa iyo, hindi lang ngayong araw, kundi sa lahat ng taon na pinabayaan kong hindi makita ang bigat ng pasan mo. Sana'y payagan mo akong itama ang pagkukulang na yon. Tumingin si Alberto, kalmado ang mga mata, walang galit kundi kababaang loob. Hindi na kailangan ng paumanhin, Ginoong Fuentes, sagot niya ng may banayad ng ngiti. Umiling si Ricardo, ang hindi pag-alam, hindi rason, pero ipinapangako ko sa iyo. Mula ngayon, malalaman ng lahat kung anong klaseng tao ka talaga. At sa puntong iyon, nagpalakpakan ang buong diner. Nakatayo ang mga customer, nagsisigawan ng bravo. Habang ang iba'y nagpupunas ng luha, tinatawag ang pangalan ni Alberto. Mahinang tumango si Alberto bilang tugon, nahihiya pero halatang lubos ang pasasalamat. Ito ang sandali niya at matagal na itong nararapat. Sa labas, dahan-dahang umusad ang police car na lulan sina John at Imelda, pinapanood ng tahimik ng mga staff. Ang natira, hindi lang kagaanan ng loob, kundi pagkaunawa. Isa itong leksyong hindi malilimutan tungkol sa katotohanan, sa prinsipyo at sa tahimik na kapangyarihan ng paggawa ng tama. Kinabukasan, muling nagbukas ang Fuentes' dinner gaya ng nakagawian, pero ibang-iba ang enerhiya sa loob. Kumalat na ang balita sa buong bayan. Napuno agad ang lahat ng upuan, hindi lang para sa karaniwang almusal, kundi para makibahagi sa isang espesyal na sandali, isang pagbubunyi para sa lalaking dati simpleng tagalinis lang sa kanilang mata, ngunit ngayoy hinahangaan nila ng buong puso, si Alberto Cruz.
Maagang dumating si Ricardo, suot ang simpleng polo at maong iniwan ang formal na suit. Ngayon, hindi siya CEO, isa siyang kasama, isang ka-team. Dumating si Alberto gaya ng nakagawian, ngunit halatang overwhelmed. Tinatawag siya ng mga customer sa pangalan, kinakamayan, binibigyan ng ngiti at taos-pusong pasasalamat. Kahit nahihiya, tinatanggap niya ang bawat isa. Dala pa rin ang kanyang tahimik na kabaitan. Alberto, tawag ni Ricardo, kumakaway mula sa opisina. Pwede ba kitang makausap saglit? Muling tumahimik ang diner. Lahat alam, mahalaga ang pag-uusap na ito. Sa loob ng maliit na opisina, itinuro ni Ricardo ang upuan sa harap ng desk. Matagal akong nag-isip kagabi, panimula niya, sa lahat ng nakita ko ngayong linggo tungkol sa iyo, sa kwento mo, sa lakas mo, at kung gaano na nalalayo ang negosyo ko sa kung ano ang dapat sana'y pinaninindigan nito. Tahimik na umupo si Alberto, maayos ang pagkakapatong ng mga kamay. Lagi akong nagpapasalamat sa trabahong ito, aniya. Dumating ito nung wala na akong halos ibang mapuntahan. Tumango si Ricardo. At sa kapalit, ibinigay mo ang lahat. Nagtrabaho ng higit sa inaasahan, pumuno sa pagkukulang ng iba, walang hinihinging kapalit. Itinulak niya ang isang folder sa mesa. Na ito, sabi ni Ricardo, hindi ito pasasalamat lang. Ito ay pagkilala. Simula ngayon, ipopromote kita bilang floor manager. May kasamang malaking dagdag na sahod, full benefits, at schedule na hindi sisira sa kalusugan mo. Wala nang dobleng shift, wala nang mabibigat na trabaho. Binuksan ni Alberto ang folder at tila hindi makapaniwala. Ako, hindi ko maintindihan. Simple lang, sagot ni Ricardo. Ikaw ang konsensya ng diner na ito. Ang leadership, matututuhan yan. Pero ang puso, dangal at katapatan, sa'yo yan mula pa noon. Bago pa makasagot si Alberto, isang pangalawang folder ang inilapag ni Ricardo. May isa pa, aniya. Kagabi nakipag-ugnayan ako sa anak mong si Sara. Biglang napaangat ang ulo ni Alberto, may takot sa mga mata. Nakausap niyo si Sara? Alam na niya ang lahat, sagot ni Ricardo, banayad ang tinig, tungkol sa trailer, sa mga bayarin, sa arthritis mo. Nasaktan siya ng malamang matagal ka nang nagdurusa sa katahimikan. Napuno ng luha ang mata ni Alberto pero hindi siya nagsalita. Sinabi niya sa akin, hindi pasanin ang pagmamahal, isa itong biyaya. Tinapik ni Ricardo ang pangalawang folder. Nasa loob niya ng titulo ng isang maliit na bahay, 3 kanto lang mula rito. Hindi man marangya pero maayos, mainit at higit sa lahat, sayo na yan, walang renta. Walang mortgage. Isipin mong para yang 7 taong overdue na bonus. Nanginginig ang mga kamay ni Alberto habang binubuksan ang folder at nakita ang kanyang pangalan sa deed. Tumingala siya, halos hindi makapagsalita. Mr. Fuentes, hindi ko po matatanggap to, sobrang laki. Hindi ito sobra, mariing sabi ni Ricardo. Kung tutuusin, kulang pa nga. Tumigil siya sandali, hinayaang tumimo ang bawat salita. Isa pa, tinawagan ko ang ospital kagabi. Lahat ng natitirang bayarin ni Martha, bawat sentimo, bayad na. At doon, tuluyang gumuho ang pinipigil na lakas ni Alberto. Pumatak ang luha sa kanyang mukhang kinulubot ng panahon, mga taon ng tahimik na pakikibaka, lihim na sakripisyo at marangal na pagtitiis, ngayon ay sumabog sa taos pusong pasasalamat. Bakit? Nanginginig ang boses niya. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Namasa rin ang mata ni Ricardo. Dahil pinaalala mo sa akin ang isang bagay na matagal ko nang nakalimutan, mahinahon niyang sagot, na ang negosyo ay hindi lang tungkol sa expansion o kita. Ito'y tungkol sa mga tao, tungkol sa paggawa ng tama para sa mga taong araw-araw ay nagbibigay ng buong puso. Ikaw ang nagsabuhay ng mga pinahahalagahan ko habang ako'y puro salita lang. Tumayo siya at iniabot ang kamay kay Alberto. Kaya salamat sa iyo, Alberto.
Hindi lang sa katapatan o sipag mo, kundi sa pagpapaalala sa akin kung ano talaga ang ibig sabihin ng pamumuno. Ginawa mo akong mas mabuting negosyante at mas mabuting tao. Nang lumabas silang dalawa mula sa opisina, muling napuno ng palakpakan ang diner. Nakatayo ang mga customer pumapalakpak. May sumisigaw ng pagbati, may mga nagpupunas ng luha. Nakangiti si Maria malapit sa counter, namumula ang mata pero may halong pride at ginhawa. Pinalibutan si Alberto ng mga kasamahan, bumabati, yumayakap at mas masaya kaysa sa mga nakaraang linggo. Itinaas ni Ricardo ang kamay upang magsalita. May isa pa akong anunsyo, sabi niya sa buong silid. Simula ngayon, ang Fuentes' Diners ay magkakaroon ng bagong pulisya sa buong kumpanya. Lahat ng empleyado ay tatanggap ng living wage, full benefits, at may access sa emergency financial support. Walang sino man sa ating team ang kailangang mamili pa sa pagitan ng pagbabayad ng renta o pagtulong sa nangangailangan. Nagkagulo sa tuwa ang buong dinner. May hiyawan, may halakhak, parang hindi restaurant kundi isang pagdiriwang. Lumapit si Amy, ang batang inang ilang beses na tinulungan ni Alberto. Bit-bit ang sobre habang dumikit sa gilid niya ang mga anak. May sinimulan po kami para sa inyo, sabi niya, iniaabot ang sobre. Hindi po kalakihan, maliit na ambagan lang namin. Ngumiti si Ricardo, alagaan na natin si Alberto, anya nang may init sa tinig. Pero mas maganda ang ideya ko para sa perang yan. Gamitin natin yan para simulan ng isang bagay na makabuluhan, ang Alberto Cruz Community Fund. Isang pondo para sa sinumang tagabayan na dumaraan sa mahirap na panahon o matitinding gastusin sa ospital. Dahil ang puso ni Alberto ay para sa komunidad at ngayon ang komunidad na ito ang magbabalik noon. Tumingin si Alberto sa mga taong nagtipon sa lugar na 7 taon niyang pinagsilbihan, mga taong kilala niya, mga buhay na naantig ng kanyang tahimik ngunit makapangyarihang kabutihan. At sa mga ngiti nila, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya kailanman hinangad pero labis niyang karapat-dapat, pagkilala, pasasalamat at pagmamahal. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nanirahan si Alberto sa bago niyang tahanan at sa bago niyang papel sa diner. Bagaman hindi na niya kailangan pang magtrabaho, pinili pa rin niyang manatili, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil ito ang naging layunin ng kanyang buhay, ang mga taong mahal niya, ang kanyang pamilya. Tuwing umaga kapag pumapasok si Alberto sa Fuentes' Diner, hindi na siya ang tahimik na matanda sa likod ng pinggan. Siya na ang leader, ang simbolo ng malasakit at ang puso ng isang negosyo na tuluyang nagbago dahil sa kanyang halimbawa. Si Ricardo naman, tinupad ang kanyang pangako na natiling aktibong kasali sa negosyo. Ang mga pagbabagong ginawa niya ay umalingaw-ngaw sa bawat sangay. Isang bagong kultura ang sumibol, kung saan ang empathy ay kasing halaga ng efficiency at ang character ay higit sa credentials. At sina John at Imelda, nawala sa alaala, maliban na lang sa bulong-bulungang paalala sa mga lupon ng industriya. Hindi bilang kriminal, kundi bilang babala na ang katalinuhan na walang pagkatao ay walang patutunguhan. At ang tunay na sukat ng isang tao ay kung ano ang ginagawa niya kapag walang nakatingin. Nakatagong amo umorder ng sandwich na pahinto ng marinig ang usapan ng 2 empleyado.